Isang nakakagulat na balita ang yumanig sa buong bansa matapos kumalat ang umano'y scandal video ni na First Lady Liza Marcos at dating Senate President Tito Sotto. Ayon sa mga ulat, unang lumabas ang video sa social media at agad itong nag-viral dahilan upang magdulot ng samut-saring reaksyon mula sa publiko. Marami ang nabigla at nagtanong kung totoo nga ba ang nilalaman ng video o kung ito ay isa lamang sa mga ginagawang black propaganda laban sa mga kilalang personalidad sa politika. Kasunod ng pagkalat ng video, lumantad si Anjo at ibinunyag umano sa media ang lahat ng detalye kaugnay sa nasabing issue. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang oras na raw upang malaman ng publiko ang katotohanan sa likod ng mga itinatagong lihim ng mga makapangyarihan. Gayunpaman, may ilang sektor ang nananawagan ng maingat na paghusga at panawagang hintayin ang opisyal na investigasyon bago maniwala sa mga kumakalat na impormasyon online. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon mula sa panig ni Liza Marcos at Tito Sotto hinggil sa issue. Patuloy pa ring pinag-aaralan mga autoridad ang pinagmulan at pagiging totoo ng naturang video. Samantala, nananawagan ng ilang taga-suporta na igalang ang kanilang pribadong buhay at huwag agad maglabas ng konklusyon batay lamang sa mga video na walang malinaw na beripikasyon. Habang lumalalim ang kontrobersiya, nananatiling tanong ng bayan, ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng pasabog na ito? Alam nyo, nung pa-last term ako ng konsehal, kinausap niya ako kung pwede daw yung Castelo na konsehal ipalit sa akin. Pero ayaw ni Joy Belmonte, ni Vice Mayor Joy Belmonte, kasi mas gusto niya ako kaysa dun sa Castelo. Ang usapan kasi nila, pag naging konsehal si Castelo, aatras na wala nang kalaban ng kanyang Vice Mayor na si Gian Soto. Pag pinasok yung Castelo sa lineup ni Joy. Kinausap ko si Joy. Sabi ko, no. Sabi ni Joy sa akin, no, Anjo, I want you. Ikaw ang gusto kong konsehal. Nung kinausap ko si Tito Sen, minura ako ni Tito Sen. Sabi sa akin, PI mo, ganyan-ganyan. Hindi na ako nakipagtalo kasi sabi ko nga, kasama ko sa Itbulaga. Sige. Ano na lang ako, tatrabaho na lang ako sa Itbulaga. Yung pangalawang kasalanan sa akin ni Tito Sotto, na tinuring ko siyang kapatid, minsan nga tinuturing ko siyang ama, nung binakbakan ako ni Raffy Tulfo. Yung mga kasinungalingan ni Raffy Tulfo, nung ako po yan na Tulfo, yung kapatid ko naman yan tinulpo, hindi naman ako nandun lang ako Mas sikat lang kasi ako sa kapatid ko, kasi kaya ako ang diniin ni Raffy Tulfo. Din yung eskwelahan sa Lucena, na mali-mali ang bintang, mali-mali ang pinalabas, camera kami. Pero kung papanoorin mo mabuti, kinuwartahan lang kami ni Raffy Tulfo. Ang sama ng loob ko noon, kasi hindi man lang ako tinulungan nitong Tito Sotto. Anong klaseng kaibigan yun? Mabuti pa si Tony Tobera, tinanong ako, Anjo, ano yun? Sabi ko, wala yun, sir. Mga i-invento lang nila yun. Totoo naman na sinasabi ko. Anong sasabihin ko? May papeles yung building namin. Lumipat lang kami ng location, kaya natagalan yung... The school was legal. Na-late lang yung pero pinalabas ni Tulfo. Illegal. O sayang yung mga estudyante pinag-aaral namin ng libre. Ano nangyari? Wala na ng eskwela, nagsarado na. Imbis na makatulong kami, ganun kasama ang ugali ng Raffy Tulfo. Kumita lang, makagamit ng tao, gumawa ng kwenta, kumita. Yan. Kaya, very, cyber ang kaso dyan. Inaantay ko lang yung pagkakataon makaayos ako, makakita ako ng abogado. Pero, si Mr. Tobera, buti pa siya, tinanong ako, sabi ko, sir, okay lang yan, wala yan. Wala akong demanda. Wala akong kahit anong reklamo. Bakit? Kasi yung eskwela namin maayos.
Meron ba naman eskwelahan na 13 years nang umaandar tapos illegal? Hinanapan lang ng butas nitong Raffy Tulfo. Tapos yung dalawang estudyante na nagreklamo nung pinacheck namin, hindi pa pala naka-enroll. So hindi ko alam kung anong motive ng 5 estudyante, 5 hanggang 7 estudyante out of thousands na pinag-aral namin. Pero going back, kaya ang sama ng loob ko kay Tito Sen, natakot siya kay Raffy Tulfo at iniwasan na ako. Kumbaga, feeling niya, guilty na ako. Parang lumayo tayo dyan kay Anjo, scammer pala yan. Tinan nyo, Tulfo, tinan mo yung effect. Sinira mo yung pagkatao ko, sinira mo yung buhay ko, mga kaibigan ko. At si Tito Sen naman, ang sama ng loob ko sa iyo, akala ko ba mayabang ka? Hindi mayabang. Akala ko ba matapang ka? Ba't di mo pinagtanggol? Akala ko ba para tayo magkakapatid? Yun yung unang sama ng loob ko dyan kay Tito Sen. Pag mga matataas na tao, wala na. Kakalimutan na yung mas maliliit na taong kaibigan niya. Kinuwento ko lang sa inyo to kung saan nagsimula ang samaan namin ng loob ni Vicente Soto III. Yung senador ngayon na yan. Kaya yun lang po, naikwento ko lang kasi para alam nyo kung saan nagsimula. Maraming salamat po. Marami pa yan. Maraming salamat po at abangan ang susunod na kabanata. So, ibig sabihin mga karelasyon, ito yung kumakalat po na post na nagbablap lang itong si Anjo Iliana ay hindi pala totoo. Ito tuloy-tuloy pa rin pala ang kanyang pagpalag. Kaya Wambol University Scholar Tito Sen. Diba? Kaya dito mga karelasyon, syempre, magkakaibigan, magkakasama, at inaasahan na re-resback ang kaibigan at susuporta. Kahit matanong man lang, wala daw kay Tito Soto at minura pa niya ng putang. Nagmumura pala itong si Tito Soto. Akala ko si Tito Soto Santo, hindi pala. Akala ko Tito Santo, hindi pala Tito... Diba? Ay, ito po ang inyong balingkangod, Congressman Manik Malaog from the Lakas Tama Party. Lakas Tama. Self-service. Aba, ay panawagan naman na rin. Ti Parin Saldi ko. Parin Saldi, nasaan ka na ba? Aba, ay sabi mo magpapacheck up ka lang diyan sa United States of America. Oh, ngayon nabalitaan kong nariyang ka na sa Espanya, kung saan-saan ka nakarating. Bakit ba di ka na-standby sa Europe? Abay, umuwi ka na. Klarong-klaro, hindi magagaling ang Dr. Dian. Hindi ka man napapagaling tagal mo na diyan. Abay, umuwi ka na. Mas magagaling ang Dr. Dita at mas magagaling silang humuli. Kagaya ni Torre. Ayaw. Oh, yun. Uwi na. Ay siya mga kabayan, ay di follow and subscribe na lang kayo. Dinis sa... Alright mga ka-reaction, follow and subscribe po kayo kay Manik Manaog. At mga ka-reaction, tingnan po ninyo mga ka-reaction kung si Torre siguro ay hindi pa natatanggal sa kanyang posisyon, baka may chance ang makidnap na naman si Bato de la Rosa, katulad ng ginawa ni Torrete kay Pangulong Duterte. Itong si Torrete, may future ito, may future sa likod ng mga rehas. May future yan si Torrete. Antayin po natin. Hoy Torrete! Walang niya ka, hindi ka bully. Hindi ka bully. Galit ka sa mga bully. Gago ka ba, Torre, Ngayon ka magyayang magsuntukan. Sige, ngayon. Magyayang magsuntukan ngayon. Tingnan natin. Magandang umaga. Yan, ganyan ni Torre. Matapang lang yan pag alam niyang di ba? Ito ba mga ka-reaction, siyempre, kukuha tayo ng advice sa isang lawyer patungkol dito sa bending dalo na naman na sinasabi nitong ni yes sir, Bonjing Remula. Bonjing! Okay, so bending news po muna tayo. This is bending news po. So ang papag-usapan po natin is yung allegedly na meron daw pong ICC warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa
according to Ombudsman Remulla. Okay, pero before po kayo maging mainit yung mga DDS supporters and the anti-DDS group, ang masasabi ko lang po is relax lang po muna tayo. Diba? Tingnan muna natin yung actual facts kung meron ba talagang ICC warrant. And then pangalawa po, tingnan din natin kung ano ba talaga yung sinasabi ng batas regarding this issue, considering meron ng bagong rules na nilabas sa extradition po yung Supreme Court recently lang. Okay, and the reason po kaya ako sinabi na relax lang po tayong lahat kahit na po DDS or anti-Duterte tayo is because this involves po, we have to remember, a Filipino citizen who is going to be surrendered to a foreign country kung magtuloy-tuloy talaga to, di ba? And if that involves the surrendering of a Filipino citizen, that affects all of us po, considering that can be argued po as a violation of our sovereignty as a country. Okay, so yan po ang masasabi ko. Unang-una, relax lang po muna tayo, intindihin muna natin talaga yung actual na mga nangyayari at kung ano ba talaga yung sinasabi ng batas natin regarding sa mga issues na to. Okay? And the reason po pala kaya ako sinabing bending news is because this came from Ombudsman Remulla. Pero kung titingnan po natin yung mga other government offices natin, specifically from the executive branch, ang sinabi po nila ay wala pa silang natanggap na information about this na meron ngang ICC warrant. And then nagsalita na rin po yung ICC spokesperson na wala rin daw po silang any warrant pa. And the only case involving a Filipino citizen is the one that is pending, which is currently involving po si former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, kaya ako nasabing bending news kasi kahit ako po naguluhan eh. Si Ombudsman Remulla lang po at present ang nagsabing meron, pero everyone else po sa government lahat sinasabing wala. And even the ICC rin po sinabing wala. E di ang dating sa akin ngayon is bending news pa lang siya. Okay, pero anyway po, let's look at actual news articles regarding this para mas klaro po talaga tayo. So ang magiging basihan lang po ng discussion natin for today is itong sa Newswatch Plus Philippines kasi ito yung maganda po pagka-present nila nito ng mga happening so far regarding this issue. Maganda yung presentation. So unang-una niyan, 4 hours ago, sabi nila ICC warrant for Senator Bato. And then sabi, update, the International Criminal Court has issued an arrest warrant against Senator Bato de la Rosa, Ombudsman Jesus Crispin Remulla. So ito po si Ombudsman Boying said in a radio interview. Pero sabi po, next naman, Department of Justice said it is still verifying the information. As of this hour, we are currently working to verify this information. We have not also seen or received a copy of said warrant, Justice spokesperson Paulo Martinez said. And then si Interior Secretary John Vic Remulla, DILG naman po, said that as of 11:30 a.m., the Center for Transnational Crimes has not received any red notice against De La Rosa, the chief implementer of the Duterte administration's war on drugs. Okay? And then after po niya, naglabas din po si Senator Bato mismo yung camp naman niya regarding this. So this one po was via Attorney Israelito P. Torion, counsel of Senator Ronald Bato de la Rosa. Okay, so sila Senator Bato rin po, wala pang natanggap na verified information regarding this. And then ito na po yung sinabi ko kanina, yung ICC spokesperson. Ayan, si ICC spokesperson Abdallah tells Newswatch Plus that official ICC updates can only be confirmed through its official channels. Diba? So ito nga yung ginawa natin before kay PRRD. Sa case po ni PRRD, we confirmed it via their website, pero since top secret daw, hindi pinablik a couple of days prior. And then noting that the court still has only one case at present, the one against former President Duterte. Okay? And then ang pinaka-recent po niya na development is yung tungkol naman sa Executive Secretary na kay Lucas Bersamin. ES Lucas Bersamin noted it will not be the same process of enforcement if an Interpol notice were to emerge for De La Rosa. The Supreme Court has since come out with a new rule on extradition requiring a prior resort to a court before the person subject of extradition may be brought out of the country, the Executive Secretary said. Diba? So the Supreme Court approved the new rules in April and then nakapublish. Pero anyway po, itong Supreme Court new rules regarding this, ito yung i-discuss ko ngayon kung applicable nga ba talaga to siya sa case ni Senator Bato. Okay, pero anyway po, yan yung pinaka-summary ng facts natin. So far po, si Ombudsman Remulla yung nagbalita nito, but all the other government offices po at present sa executive branch and sa legislative kay Senator Bato's office, dininay po yung existence or wala pa daw po silang information as to the
legitimacy of the arrest warrant. And then idagdag ko na lang din po pala, may statement din dito si Senator Soto, si Senate President Tito Soto po. Sabi niya, Soto says Senate off limits to arrest amid alleged ICC warrant versus Bato. So ibig sabihin lang nito, hindi papayag si Senate President Tito Soto na arestuhin si Senator Bato as long as si Senator Bato is in the premises of the Senate. Okay, yan po yung understanding ko dito sa statement ni SP President, ni Senate President Tito Soto. Okay, pero hindi natin alam, baka later on magbago. Pero as of November 8, 2025, 3:19 PM, ito po yung statement niya ni Senate President Tito Soto. Okay, so yan po yung facts ng discussion natin. Ngayon, let's go to the legal side of things. Naman po, unang-una po dyan, i-discuss ko muna sa inyo kung whether or not applicable ba talaga yung new rules on extradition kay Senator Bato. Considering extradition yung new rules, diba, yung pinapag-usapan dito is mga surrender so to the ICC court. Okay, so yan po ang first question natin. So to answer that question po, tingnan muna natin yung Republic Act 9851. So ito po yung batas natin dito sa Pilipinas that touches on international humanitarian law or yung mga international crimes po. Basically ito yung ginamit para isurrender po si FPRRD sa ICC na basis po ng government natin ngayon. Okay, and the reason po nila doon is yung section 17 nito. So pakita ko po yan sa inyo. Okay, so kung makita po nyo, Chapter 7, Jurisdiction, Section 17, Jurisdiction. Pero yung important lang pong iti-take note natin dito is itong second paragraph. So makita po nyo, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal po, ito yung ICC, is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Okay? So ito pong provision na to, kung ako po ang tatanungin talaga ninyo, ang professional assessment ko po talaga is that this is actually a gray area po. Kasi kung titingnan po ninyo, ang nakalagay dito sa second sentence, sa last sentence po, the authorities may surrender or extradite to the appropriate international court or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Okay? And then nakalagay dito sa pursuant to the applicable extradition laws and treaties, wala po kasing comma dito eh. So since wala pong comma, pag ito po basahin itong last part, ibig sabihin yan, itong applicable extradition laws and treaties only applies sa another state. Diba? Tatandaan po natin yung ICC is not another state. It is a international tribunal. Okay? So in other words po, my main point here is that it can really be argued both ways na the extradition laws does not apply to the case of surrendering an accused sa ICC, or it can also be argued na yung extradition laws applies sa pag-surrender po sa isang person dito sa Philippines to the ICC. Okay? At ang reason po kaya ako nasabi na yung extradition laws natin may apply dun sa pag-surrender po sa ICC kasi wala naman na pong treaty ngayon yung Philippines with the ICC, di ba? So kung wala pong treaty yung Philippines with the ICC, therefore we do not have any law or provision that touches specifically on this one, yung pag-surrender. Meron tayong extradite, di ba? Kasi we have laws on extradition. Pero as far as I know, wala po tayong batas or rules of procedure involving surrender. Okay? At kung ganun po, kung ako tatanungin ninyo, pwede ito siya i-argue na extradition laws and treaties na lang will apply when we talk of surrender kasi there is no law which discusses nga po yung term na surrender to an international court. Diba? And if it will be shown by the lawyers of an accused na i-surrender na pabor itong provision na to sa isang akusado, edi pwede yan igamitin in favor kasi ganun po yan sa criminal laws natin in the interpretation of criminal laws. If there is ambiguity or yung magulo po na interpretation, then that will always be interpreted in favor of the accused. Diba? So since this law po discusses about international crime, so that is a criminal act po or related to criminal laws, therefore pwede natin i-apply yung ganung argument na any ambiguity should be interpreted in favor of an accused. Diba? Dito, in accused of an international crime ang pinapag-usapan. Okay, so again, ulitin ko lang po kasi baka naguluhan na kayo. Since wala po tayong
specific na batas that touches on the term surrender to an international court, kasi yun nga po, yung wordings ng batas dito ay dinire-diretso nila na another state dire-diretso pursuant to ganyan. Therefore, ito pong latter part na extradition laws and treaties is interpreted based on simple English na applies lang sa another state. Okay? Pero since yun nga po, there is room for argument, so there is ambiguity in a sense, so pwede po i-argue yan ngayon ng isang akusado na ito dapat extradition laws and treaties ay i-apply din sa kanya pag mapakita niya na favorable yun sa kanya. Okay? Because again, every time there is an ambiguity, it is always interpreted in favor of an accused in criminal laws po natin. Okay? At yung isa pa po na kailangan natin i-take note dito, kung talagang i-insist ng abogado na isang akusado na wala tayong batas involving surrender, di ang ibig sabihin po niyan, bawal talaga ang Pilipinas mag-surrender ng isang tao, may it be a Filipino citizen or a foreign citizen na nire-request po ng isang international court or international tribunal. And tatandaan po natin, ito po kasing mga issues na to na dinidiscuss natin, these are all cases or matters of first impression, meaning this is the first time na nagkaroon ng ganitong legal issue sa bansa natin. So there is really room for argument, diba? Depende na lang po yan kung ano yung mga general principles of law na i-apply ng mga bawat abogado. So kung ako po tatanungin ninyo, I will be applying the provision or the criminal law principle that every time there is an ambiguity, it should always be interpreted in favor of the accused. So yung first argument ko po dyan, since there is no law that touches on surrender, so ang gagawin po, extradition laws and treaties na lang yung i-apply sa isang akusado kasi pabor naman yun sa kanya. Diba? At yung second pa na pwede pa natin i-argue dyan, since wala pong batas that touches on or clearly discusses how to surrender an accused to an international court, edi dapat hindi po talaga mag-surrender ang Philippine government ng isang akusado to the international court. Okay, yan po yung mga possible room for arguments niyan. And ngayon po, i-discuss ko naman sa inyo yung new rules natin on extradition, kung ano yung procedure na sinabi po ng Supreme Court. Okay, so ito po yan, yung AM number 22-03-29-SC Rules on Extradition Proceedings. So ito po yung mga opening statement ng Supreme Court dyan. So of course, yung unang-una dyan, sinasabi nila is yung authority nila, ano yung legal basis kung bakit may authority sila to promulgate this, which is yung Section 5, Paragraph 5, Article 8 of the 1987 Constitution. This court is empowered to promulgate rules concerning protection and enforcement of constitutional right, pleading practice, and so on and so forth. And then pangalawa po, whereas there is a need to provide rules on extradition proceedings to ensure consistency and give guidance in handling extradition cases. Okay, so this one po, point po talaga ng Supreme Court dito is para maging klaro paano ba talaga mag-extradite or magpadala po ng isang Pilipino or ng isang akusado sa ibang bansa or to a foreign tribunal. Okay, and then yung makikita po natin dyan, unang-una ipakita ko muna sa inyo yung definition of terms para hindi po kayo maguluhan. So ang sinabi po dito, definition of term, central authority means the Secretary of Justice. Okay, so ang point nito kaya may ganitong provision is because yung magsa-start po ng process sa pag-extradite is the Secretary of Justice. Magsa-start sa pag-file po sa korte. Pero yung pinaka first step po talaga is the Secretary of Foreign Affairs, which is referred to as the Executive Authority under letter C. Kasi sila po yung maka-receive ng request from the international court or from another country. Okay, ang nakalagay dyan, who shall transmit to the central authority the request for extradition. Okay, so yan po yung proceedings. Una po, DFA muna makatanggap ng request and then ipapadala yan ngayon dun sa DOJ para i-prepare na yung mga documents to file the appropriate paperwork for the extradition. And then yung proceedings po niyan, ayan, makikita po nyo, an action for extradition is commenced by the filing of a verified petition by the central authority before the extradition court. At ito pong extradition court, this is a second level court. So when you say second level court, ito po yung mga regional trial court natin. Nandito po yun actually rin sa taas, ipakita ko na nga lang din po para sigurado talaga tayo. Yan. So letter F, extradition court means a second level court which a petition for extradition is filed where the extraditee resides, or if unknown, the court that has jurisdiction over the place where the office of the central authority is located. Okay? Anyway po, going back to the proceeding. So yan po, if a file nung DOJ sa RTC, and once na-receive po yan ng extradition court, ito na po yan ngayon, section 4 naman. The extradition court, upon receipt of the petition for extradition, shall conduct an ex parte
review of the petition and determine whether the petition is sufficient in form and substance, it complies with the law and the applicable extradition treaty, and 3, there is probable cause that the same, ganyan, so on and so forth. In other words po, i-verify yung legitimacy ng international warrant of arrest or yung request po ng ibang bansa or ng international court ng extradition court bago siya mag-release nitong extradition warrant of arrest. Okay? So again, this is for verification and authentication purposes po. Kasi mahirap naman na ipakitaan lang kayo ng papel dyan or document, tas arestuhin kayo, tas hindi man lang kayo mabigyan ng opportunity to defend yourself and to question whether or not legitimate ba talaga yung document na yon na pinapakita sa inyo. Okay? Pero dito po, kinlarify na the extradition court will review everything first to determine the genuineness, the authenticity, and the legality basically of the international request or of that international warrant of arrest. Okay? So stated differently po, ang gusto ko lang talaga i-point out, hindi pwede arestuhin ang isang akusado na isosurrender or extradite to a foreign body, to a foreign court, to a foreign country unless and until po mag-release yung extradition court ng extradition warrant of arrest. Okay? Hindi po pwede yung document galing abroad, ipadala lang dito, tas yun yung magiging basihan sa pag-aresto. Hindi po yun ganun as per these rules. Dapat yung extradition court po ang mag-release ng extradition warrant of arrest. And then from that extradition warrant of arrest, dun lang po pwede arestuhin at isurrender ngayon ang isang Pilipino to the foreign court or to the foreign government. Okay? So hopefully klaro po yan. So in conclusion po, ang masasabi ko lang dito, kung masunod talaga yung bagong rules on extradition proceedings, is hindi po ito mangyayari in a span of 12 hours na mapapadala agad si Senator Bato sa ICC. Kasi he will be given the opportunity to respond to the petition that will be filed for the extradition warrant of arrest. So in other words po, ngayon,